uwi na. Ah, Nasa biyahe sila. ah, ba, umaga po dyan po, tita? Umaga, 8:30 na. Bago po kayong gising po? Bagong gising. Good morning po dyan. Hello. Good morning. Ay, tita. Ulit. Ay, tita, ano pong trabaho ang iyong pinasok sa ibang bansa at paano ka nakapasok po dito po, tita? Pagkatapos namin maghiwalay ng tatay nila, Ate Ira, tsaka Kuya Wajib. Ako, Taiwan ako as factory worker. Tapos, ko silang supportahan. Tapos, agency, papunta Canada. Tapos, nag-isip ako kung uwi pa ako ng Pinas para magbigo or pupunta ng Canada para maipunta ko sila Ate Ira at si Kuya Waji. Napag-misyonan ko dito sa Canada. Tapos yung unang trabaho ko dito sa McDonald's. Nag-start ako as crew, tapos naging manager hanggang sa na-attain ko yung general manager. So ako na-achieve ko ako yung pinakamataas sa lahat ng manager sa store. Ayan. Inka pa, ito pa yung, paano mo nalampasan ang homesickness po, tita? O lungkot sa pagiging malayo po sa pamilya po, tita? Mahirap rin. Kasi wala masyadong internet sa Lipalto. Kung saan sila Kuya Wajid tsaka Ate Ira. Tsaka hindi uso yung phone. Hindi uso yung cellphone dati. Sila, wala lang ang may cellphone. Kaya ang ginagawa ko, pinapapunta ko sila. May set na araw na kailangan pumunta sila Kuya Wajid tsaka Ate Ira sa computer shop. Tapos, every Saturday, tapos the same oras, tatawagan ko sila sa computer shop na yun. Tapos, once a week lang. Tapos, ang ginagawa ko, nagbibideo ako sa sarili ko, tapos pinapadala ko sa kanila para may open nila. Ganon din sila Lola. Sinasabi ko kila Tita Mau rin dati, tsaka kila Mama mo, tsaka kay Lola, kung pwede, i-picturean sila Ate Ira, Kuya Waji, sa akin, para hindi ako masyadong homesick. Pero mahirap talagang tiis-tiis. Thank you pa. Ito, tita, pangatlo pong tanong po. May pagkakataon ka po ba, tita, nakaranas ka ng discrimination po o hindi patas na pagtrato po dyan po sa Canada po? Sa Taiwan, nung unang abroad ko, oo. Pero hindi sila ganon. Hindi sila pa pwede, hindi nila inaalaw na may discrimination na nangyayari sa workplace or kahit sa kaya so far hindi naman ako nakaranas dito. Wala naman discrimination dito. Mabuti naman po. Yan. Ito pa, tita, yung pang-apat pong tanong. Ano ang mga naging sakripisyo mo po, tita, sa larangan ng pananalapi mo sa
d- da drangan ng Ano na lagi ko dito? ay ito na lang po yung isa pong tanong. May plano ka bang bumalik po sa Pilipinas at dito na lang manirahan po, tita? Ano din, Hmm. mag-retired siguro. Opo. Kasi sa ngayon, may sakit ako. Ah. Malapit hospital yung bahay namin. Kaya, mas accessible sa akin na dito. Hmm. Kasi, tuloy-tuloy na treatment ko. Malapit sa hospital. Hmm. Magaling ang mga doktor dito, mga specialist. Opo. Kaya, ako dito. Opo. Pero siguro, in 10 years, Hmm. ang 15 years, pagbuhay pa ako noon, Ah. plan ko mag-retire sa Pinas kasi masaya pa din dyan eh. Opo. Tapos, na lang ako dito. Kasi andito naman yung mga pinsan mo. Tapos Opo. kung mag-abok nila, di lalong mas babalik-balik ako dito. Opo. Pero, sa ngayon dito muna ako. Ito po yung last pong tanong po. Ano ang payo mo po para sa mga Pilipinong may plano pong maging OFW po, tita? Una, mag-aral kayo mabuti. Ah. Kasi kahit saan kayo magpunta, once nag-graduate kayo, or degree holder kayo, madadala nyo yun. Ma-apply nyo yun po. Hindi kayo basta-basta madidiscriminate kasi nga may pinag-aralan kayo. Tapos, dapat maging strong lang kasi ang buhay, maraming trials yan eh. Maraming pagsubok na darating. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Hanggat buhay ka, laging may pagsubok. Kaya dapat tibay lang ng loob at laban. Lumaban ka lang, ganyan talaga ang ano ng buhay. Pero dapat mag-aral ka kasi habang lumalaban ka, isa yan sa armas mo na may pinag-aralan ka. Tapos tibay sa loob at pagiging matapang para kaya mo lumaban sa buhay. Yan. Oo, yun tayo ko sa mga gusto mag-OFW. Ako po, tita, gusto ko pong mag-OFW sa papunta sa Amerika or Canada po. Gusto mo ba rin? Opo. Mag-aaral ka rin. Mag-aaral ka. Tapos tapusin mo yung school. Mag-degree holder ka. Tapos lakasan mo yung loob mo. Tibayan mo yung loob mo. Maging matapang ka. Tapos, pagdating na panahon kung gusto mo pa din, go. Kung ano yung gusto mo sa buhay, go lang. Kapatid mo, kaya mo yan. Lagi mo isip, kung kaya nila, kaya mo din. Kasi buo ka naman eh. May buo ka, normal ka. Kaya kaya mo yan yung kaya nila. Tita, thank you po. Ay, wala. Opo, yan. Thank you po, tita, sa oras mo po. Ano man. Yan.